Pamagat, ang proyektong Solomon at ang lihim ng perlas ng silanganan. Paano kung may magsabi sa akin ngayon na may isang lugar sa mundo na tunay na umiiral, isang lugar na sabay na nakatayo sa pinakaabanting larangan ng teknolohiya, tinatamasa ang pinakamalamig at pinakasopistikadong hinaharap, habang kasabay nito ay lubog sa pinakamatanda at pinakamakataong tradisyon ang uri ng lumang panahon na nagpapainit sa puso ng sinuman. At paano kung may magsabi pa sa akin na may isang kapuluan kung saan ang unang bumubungad sa kanila tuwing umaga ay ang banta ng libu-libong misel mula sa kabilang ibayo na maaaring lumipad anumang oras? Isang uri ng hayag na panganib kung saan halos araw-araw ay may mga eroplanong militar na umiikot sa kalawakan bilang provokasyon at ang karagatan ay pinalilibutan ng mga barkong pandigma. Sinasabi ng pinakamahuhusay na eksperto sa militar sa mundo na ito ang pinakamapanganib na pulbuhan sa buong planeta. Ngunit, ang mga mamamayan dito ay nagtataglay ng isa sa pinakamataas na antas ng pakiramdam ng seguridad sa buong mundo. Hindi ka nagkakamali ng dinig. Sa kabisera nito, isang babae ang maaaring mag-isang maglakad-lakad ng 3:00 ng madaling araw, nakasuot ng earphones, sa pinakamadilim at pinakaliblib na eskinita nang walang anumang takot na manakawan o mabastos. Ang mga convenience store ay bukas 24 oras. Maliwanag ang mga ilaw. At ang mga empleyado ay hindi man lang nangangailangan ng bulletproof glass. Hindi mo ba iisipin na ito ay isang malaking kalokohan? Na ito ay labag sa lahat ng lohika ng kaligtasan ng tao? Ngunit paano kung ang tila napaka-imposibleng kuwentong ito ay kinumpirma mismo ng Israel ang bansang pinakamahusay sa kaligtasan, pinakamahusay sa depensa, at pinakamarunong sa huwag magtiwala kanino man? Ngayon, ikukuwento natin ang isang tunay na pangyayari na naganap noong huling bahagi ng 2024. Isang kuwentong lumikha ng napakalaking pagyanig sa pinakamataas na antas ng intelligence at strategic circles ng Israel. Noong taong iyon, habang ang buong mundo ay nakatutok sa digmaan sa gitnang silangan at sa mabilis na pag-unlad ng AI, tahimik na naglabas ng isang agarang utos ang tanggapan ng punong ministro ng Israel na may codename na Project Solomon. Pansinin, hindi sila nagpadala ng mga sundalo o inactivate ang Iron Dome missile defense system. Sa halip, agad nilang ipinadala ang 500 sa pinakamahuhusay na isip ng bansa, kabilang ang mga pinakamisteryosong Mossad cyber expert, ang pinakamatalinong siyentipiko mula sa Technion Israel Institute of Technology, at maging ang punong tagapayo sa ekonomiya ng gabinete. Lahat ay agarang pinalipad patungong Maynila. Ang pinagmula ng lahat ng ito? Isang simpleng video na kinunan sa cellphone ng isang henyong inhinyero mula sa Technion na nagngangalang Ariel Cohen habang siya ay nasa isang kalye sa Maynila. Ang video na ito, na para sa atin ay tila ordinaryo, ay naipadala sa loob ng 24 oras sa pamamagitan ng isang encrypted channel pabalik sa Israel at direktang gumulantang sa buong pamunuan. Ang pamagat ng video ay may 3 salita lamang. Nagkamali ako. Kasunod nito ay isang detalyadong ulat na may 80 pahina na may mas nakakagulat na pamagat. Nilikha namin ang Iron Dome. Ngunit ang Pilipinas ang tunay na bayanihan nation. Bakit ang isang kapuluan na dati nilang minamaliit ay magiging dahilan upang ang Israel ay yumuko at matuto? Anong lihim ang itinatago ng islang ito na araw-araw na nabubuhay sa anino ng digmaan? Isang lihim na kahit ang Israel ay hindi maunawaan ngunit labis na ninanais na matutunan ang kanilang tunay na pambansang kalasag? Ngayon, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa high-tech o politika. Pag-uusapan natin ang isang pangunahing tanong tungkol sa kung paano mabuhay at kung paano mamuhay ng maayos. Ang bida ng ating kwento ay si Ariel Cohen, 35 taong gulang. Sa Israel, kapag binanggit mo ang kanyang pangalan, lahat ng nakakakilala sa kanya ay hahanga. Si Ariel ang yaman ng Israel. Siya ang tunay na digital brain sa likod ng Iron Dome system. Nagtapos si Ariel sa Technion, na tinaguri ang MIT ng Israel. Mayroon lamang siyang isang layunin sa buhay. Protektahan ang kanyang bansa sa isang tila ordinaryong gusali sa gitna ng Tel Aviv, kung saan mas mahigpit pa ang seguridad kaysa sa isang bangko. Pinamumunuan ni Ariel ang isang team sa isang top secret project. Sa madaling salita, ito ang cyber version ng Iron Dome. Alam nating lahat na kayang harangin ng pisikal na Iron Dome ang mga rocket sa loob ng ilang segundo, isang pisikal na panangga para sa mga sibilyan. Ngunit ang ginagawa ni Ariel ay isang digital na tagapagtanggol. Ito ay espesyal na idinisenyo para labanan ang pinakakinatatakutang digmaan ng 21st century, cyber attacks. Ang kanyang sistema ay hindi nagpapabagsak ng mga missile,
kundi hinaharangan sa loob ng ilang milisekond ang libo-libo, kung minsan ay daan-daang libong, pag-atake araw-araw mula sa Iran o ibang mga hostile hacker groups. Ang target ng mga pag-ataking ito ay ang mga power plant, dam, bangko, ospital at sistema ng transportasyon. Gustong-gusto ni Ariel ang ganitong estado, laging tensyonado at nakatutok, umiinom ng higit sa 10 tasa ng kape sa isang araw. Para sa kanya, bawat linya ng code na kanyang isinusulat ay pagprotekta sa kanyang pamilya sa Haifa, pagprotekta sa bansang ito na isang himala na itinayo mula sa disyerto. Ang mabuhay, iyan lamang ang kanyang motibasyon. Hoy, Ariel, nililigtas na naman ang mundo? Pabirong sabi ng kanyang matalik na kaibigan at kasamahan na si Yossi habang tinatapik ang kanyang balikat. Si Yossi ay isa ring henyo, ngunit sa paningin ni Ariel, tila naliligaw ito ng landas kamakailan. Hawak ni Yossi ang isang tablet, ngunit sa halip na mga attack defense diagrams, ang laman nito ay isang dokumentaryo tungkol sa industriya ng business process outsourcing, BPO sa Pilipinas. Tingnan mo to. Excited na sabi ni Yossi. Ang mga BPO company sa Pilipinas ay nagmamanage na ng critical global operations gamit ang AI. Ito'y parang pagtulak sa mga hangganan ng globalisasyon. Sumulyap lang si Ariel nang hindi inaalis ang tingin sa kumikislap na ika-6 na pulang alerto sa kanyang screen. Yossi, malamig niyang sabi, mas mahalaga ba yan kaysa sa Iron Dome natin? Ang responsibilidad natin ay ang mabuhay. Samantalang ikaw, nanonood ka tungkol sa mga call center. Ngumiti lang si Yossi, isang ngiting may halong panghihinayang at awa. Hindi mo naiintindihan, Ariel. Pabulong niyang sabi. Ito ang puso ng modernong sibilisasyon. Tinapik ni Yossi ang logo ng isang malaking BPO company sa screen. Kung wala ito, yung magaling mong digital Iron Dome, hindi man lang magbubot. Idinagdag pa ni Yossi. Kailangan ng magising ng Israel. Kailangan nating matuto. Matuto? Hindi napigilan ni Ariel na tumawa. Dahil sa tingin niya, ay katawa-tawa talaga ito. Yossi, tayo ang startup nation. Wala pang 10 milyon ang populasyon natin, pero pangatlo tayo sa buong mundo sa dami ng kumpanyang nakalista sa Nasdaq, sunod lang sa US at China. Apple, Intel, Google, Microsoft, lahat sila may R&D centers sa Tel Aviv at Haifa. Anong matututunan natin sa isang kapuluan na ang alam lang ay sumagot ng tawag para sa iba? Kung paano maging mas murang customer service representative? Hindi na sumagot si Yossi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng awa, na para bang nakatingin sa isang mayabang ngunit ignorante na bata. Hindi ito pinansin ni Ariel at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Sa kanyang isipan, ang salitang Pilipinas ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, isang malaking BPO hub. Iyon lang. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang apartment sa Haifa, nakita niya ang kanyang 19 taong gulang na kapatid na si Naomi na nakaupo sa sofa at nakatutok sa laptop na may bakas ng tensyon sa mukha. Kaka-graduate lang ni Naomi sa high school, na sa Israel ay nangangahulugang ilang linggo na lang ay sasabak na siya sa mandatory military service para sa mga Israeli. Lalaki man o babae, ang pagsisilbi sa militar ay isang sagradong tungkulin. Tinitingnan mo na naman ba ang enlistment papers mo? Tanong ni Ariel. Hindi. Nagre-research ako tungkol sa Maynila. Sagot ni Naomi nang hindi nag-aangat ng tingin, ngunit may determinasyon sa kanyang boses. Ayoko magsundalo. Gusto kong mag-apply bilang exchange student sa University of the Philippines. Natigilan si Ariel ng 10 segundo. Nababaliw ka na ba? At hindi niya makapaniwalang sabi. Isa kang Israeli. Tungkulin nating maglingkod sa militar. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Naomi. Ang kanyang mga mata ay medyo namumula dahil sa puyat, ngunit nagliliwanag. Pero ayokong mabuhay habang buhay sa loob ng isang kuta. Biglang tumaas ang kanyang boses. Araw-araw tayong lumalaban. Laging nagbabantay. Ang code na isinusulat mo ay ang mga pader, ang Iron Dome, ang ating bubong. Nakatira tayo sa isang super high-tech na bunker. Anong masama doon? Kunot noong tanong ni Ariel. Iba ang Maynila. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Naomi. Doon ang tunay na lungsod. Sabi sa mga video, kahit 2:00 o 3:00 ng madaling araw, pwedeng mag-isang maglakad ang isang babae sa kalye. Hindi kailangang mag-alala sa mga sirena. Hindi kailangang matakot sa mga pagsabog. Pinaniniwalaan mo yung mga edited na yan? Tawa ni Ariel. Sa Tel Aviv nga, kailangan nating mag-ingat pagkatapos ng 10:00 ng gabi.
Isang isla na laging binabantaan ng China. Mas ligtas pa sa atin? Gamitin mo nga ang isip mo. Hindi nakipagtalo si Naomi. Ikinot niya lang ang laptop. Sa screen, may isang video na may pamagat na Manila 2 AM. Solo Female Walk Challenge. Panoorin mo. Sabi niya. Sa video, isang Pilipina na naka-earphones ang naglalakad mag-isa sa isang eskinita. Tila relax na relax at medyo naiinip pa. Edited yan? O sinuwerte lang siya? Iginiit ni Ariel. Lagi mong iniisip na ikaw ang tama. Puno ng pagkadismaya ang boses ni Naomi. Hindi mo kayang aminin na marahil hindi sapat ang ganda ng buhay natin. Ang pangungusap na iyon ay tuluyang nagpagalit kay Ariel. Hindi sapat ang ganda? Galit niyang tanong. Itinayo natin ang bansang ito mula sa disyerto, pinaliligiran ng mga kaaway, pero nabuhay tayo at naging isang technological powerhouse. Hindi ba yan dapat ipagmalaki? Dapat ipagmalaki. Tumayo si Naomi. Pero kuya, hanggang doon na lang ba? Habang buhay na lang ba tayong mabubuhay para lang mabuhay? Gusto ko lang mamuhay ng maayos. Ayokong habang nagkakape ako. Kailangan ko munang hanapin kung nasaan ang pinakamalapit na bomb shelter. Ayokong tuwing may naririnig akong matinis na tunog sa gabi, biglang kumakabog ang dibdib ko. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa mga kaibigan sa isang 24-hour coffee shop hanggang mag-umaga tapos umuwi ng ligtas. Mahirap ba yun? Hindi maintindihan ni Ariel. Para sa kanya, iyon ay kahinaan. Kailangan nating maging malakas para mabuhay. Siguro, ang mahalaga ay hindi ang maging malakas. Mahinang sabi ni Naomi, kundi ang mamuhay ng masaya. Nag-away sila ng matagal. Sa huli, umiiyak na bumalik si Naomi sa kanyang kwarto. Naiwan si Ariel na nakaupo sa sala. Tulala. Medyo nag-aalala siyang baka totohanin ng kapatid niya ang pag-alis. Ngunit naniniwala pa rin siyang imposible ang sinasabi niya tungkol sa Pilipinas. Kami ang gumagawa ng pinakamagagaling na chips. Kami ang may pinakamalakas na Iron Dome sa mundo. Sabi niya sa sarili. Walang-wala silang binatbat. Hindi alam ni Ariel noon na ang pagtatalo nila ng kanyang kapatid ay ang unang direktang banggaan sa pagitan ng sibilisasyon ng kaligtasan survival at sibilisasyon ng pamumuhay. At lalong hindi niya alam na ang pinagmamalaki niyang Iron Dome mindset, ang sistemang huwag magtiwala kanino man na nagprotekta sa Israel sa loob ng 70 taon, ay madudurog sa loob lamang ng ilang araw ng isang puwersang hindi niya lubos na mauunawaan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, nag-anunsyo si Naomi. Ma, pa, kuya, nakapasa ako sa final screening para sa exchange program sa UP. Lilipad ako sa susunod na linggo. Ang kanyang mga salita ay nagpatayo sa kanilang ina sa gulat. Paano ang military service mo? Yumuko si Naomi at mahinang sumagot. Nag-apply na ako para sa deferment. 1 taon ng exchange program. Pagbalik ko, maglilingkod ako, pangako. Ang kanilang ama, isang mas bukas isip na propesor sa universidad, ay bumuntong hininga lamang at hindi tumutol. Si Ariel naman ay tahimik na humihigop ng kape. Sa huli, nagsalita siya. Pag-isipan mo sanang mabuti, Naomi. Ang Pilipinas ay ibang-iba sa mundo natin. At nariyan ang China, laging nagbabanta. Anumang oras pwedeng sumiklab ang gulo. Sigurado ka bang gusto mong pumunta sa isang mas mapanganib na lugar? Tinitigan ni Naomi ang kanyang kapatid sa mata at matatag na sinabi. Kaya nga ako pupunta, kuya. Gusto kong makita mismo kung paano namumuhay ang mga tao sa isang lugar na, tulad natin, ay may malaking banta. Gusto kong kumpirmahin, para sa sarili ko, kung tayo na nga ba talaga ang pinakamagaling. Hindi alam ni Ariel kung bakit, pero nasaktan siya sa sinabi nito. Sige, sabi niya, sabay tayo. Kapag nadismaya ka, umuwi ka kaagad. Doon mo malalaman kung gaano kaganda ang Israel. Makalipas ang 1 linggo, masayang-masaya si Naomi habang nagche-check-in sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv. Ngunit si Ariel ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Pagdating ko sa Maynila, padadalhan kita ng maraming picture, sabi ni Naomi. Aakyatin ko ang mga rooftop bar sa Makati, pupunta ako sa Intramuros at kakain ako sa lahat ng night market. Niyakap ni Ariel ang kapatid sa huling pagkakataon. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang mag-isang gagala sa gabi. Narinig mo? Ngumiti si Naomi ng napakalapad. Huwag kang mag-alala. Sabi nila, 100 times na mas ligtas ang Maynila kaysa sa Tel Aviv. Hindi sumagot si Ariel dahil hindi siya naniniwala.
Tumayo siya sa lobby hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ng kanyang kapatid. Naisip niya, napaka-inosente ng batang to. 1 buwan lang, iiyak na yan at tatawag. Hindi makatiis sa magulo at mapanganib na lugar na yon at magmamakaawang umuwi. Ano ba naman ang may pagmamalaki sa galing lang sa BPO at magagandang night market? Ang isang lugar na hindi nakikipagpatayan para mabuhay ay tiyak na mahina. Ganoon siya kasigurado noon. Ngunit hindi niya alam na ang huling normal na pag-uusap nila ng kanyang kapatid ay mapuputol sa loob ng 24 na oras. Pumasok si Ariel sa trabaho gaya ng dati. 2 araw pagkaalis ng kapatid niya, bandang 2:00 ng hapon sa laboratorio, tumunog ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Naomi. Landed na sa NAIA. Grabe, ang linis ng airport na to. Super modern, mas maganda pa sa Ben Gurion. May kasama pang selfie. Nakangiti si Naomi sa tapat ng isang duty-free shop. Sa likod niya ay isang makabagong kisame na may magagandang ilaw at ang sahig ay sobrang kintab na parang salamin. Nag-reply si Ariel, "Hahaha, enjoy," at nagpatuloy sa trabaho. Hindi niya alam na iyon na ang huling normal na mensahe. 3 araw, pumasok si Ariel gaya ng dati. Buong umaga siyang abala sa pagharang ng mga cyber attack. Sa tanghalian, nakita niya ang mensahe ng kanyang ina. "Ariel, hinanap ka ba ni Naomi?" Mula pa kagabi hanggang ngayon, hindi siya nagre-reply. Kumunot ang noo ni Ariel at agad na nag-message sa kapatid. "Okay ka lang?" Nag-aalala si Mama. Ang status ng mensahe ay seen, ngunit walang reply. Medyo nag-alala si Ariel, pero inisip niyang baka abala lang sa pag-aayos. Pag-uwi niya ng gabi, kitang-kita sa mukha ng ina niya ang pag-aalala. Malapit nang masira ang loob. "Wala pa ring balita kay Naomi." Hindi sinasagot ang tawag. Hindi na rin nagre-reply sa text. Pinatingnan ko sa kaibigan ko ang location sharing niya, pero tinanggal niya. Kinabahan si Ariel. "Ma, kalma lang. Baka nalobat o nagpapalit ng local SIM card." Pero halos 24 oras na. Hindi ito normal. Noon, iniisip pa rin ni Ariel na walang dapat ikabahala. 19 na taong gulang na ang kapatid niya. Biyernes, 3:00 ng madaling araw, biglang sunod-sunod na tumunog ang kanyang telepono, ang kanyang ina. Nanginginig ang boses. "Ariel, nawawala si Naomi." Hindi matawagan. Hindi na rin sinisina ang mga message. Tumawag na ako sa dormitoryo sa UP. Sabi nila, hindi pa siya nagre-report doon. Dapat 2 araw na siyang nandoon. Parang may malamig na kamay na dumakma sa puso ni Ariel. Agad siyang nagising. May mali. Isang malaking problema. "Tumawag ka na ba sa Israeli Embassy sa Manila?" Tanong niya. "Kasalukuyan. Pero madaling araw doon." Sabi nila, kailangan daw maghintay ng 48 oras bago opisyal na mag-report ng missing person. "Anong 48 oras?" Sigaw ni Ariel. "Kailangan siyang hanapin ngayon din." Tumalon si Ariel mula sa kama. Namumutla habang kausap ang ama sa telepono. "Ariel, kumalma ka. Sabi ng embassy, makikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police." Pero hindi mapakali si Ariel. Mabilis na tumatakbo ang isip niya. Lahat ng video na nagsasabing ligtas sa Maynila ay kasinungalingan. Di ba't sabi nila, pwedeng mag-isang maglakad ang babae sa gabi? Lahat kasinungalingan. Ang isip niya ay puno ng mga imahe ng kidnapping, aksidente, human trafficking. Ang Pilipinas ay laging nasa ilalim ng anino ng China, hindi niya alam kung anong mga panganib ang nag-aabang doon. "Pupunta ako doon," malamig na sabi ni Ariel. "Ako mismo ang hahanap sa kanya." Umiiyak na hinawakan siya ng ina. "Sige anak, sunduin mo ang kapatid mo." 4:00 ng madaling araw, binuksan ni Ariel ang kanyang laptop at nag-book ng pinakamabilis na flight. Tel Aviv, may stopover sa Istanbul, papuntang Maynila. Isang 24 oras na biyahe. Masyadong matagal. Pero wala siyang pagpipilian. Mabilis siyang nag-impake. Habang isinasara ang maleta, nakita niya ang lumang litrato ng kanyang lola sa estante. Bigla niyang naalala ang mga sinasabi nito. Pumanaw na ang lola niya noong 10 taong gulang pa lang siya. Ngunit mahilig nitong haplusin ang kanilang ulo at sabihing, ang ating pamilya ay may dugong nagmula sa silangan. Noon, hindi maintindihan ni Ariel ang sinasabi ng kanyang lola. Para sa kanya, ito'y walang katuturan. Sila ay mga Hudyo. Paanong magkakaroon ng dugong silanganin? Ngunit laging sinasabi ng lola niya na ang kanilang mga ninuno ay isa sa mga nawawalang tribo ng Israel. Hindi sila nawala,
kundi naglakbay pasilangan sa kahabaan ng Silk Road hanggang sa makarating sa isang lugar kung saan sumisikat ang araw, isang lugar na maraming bundok, matatabang lupa at masisipag at mababait na tao. Sabi ng lola niya. Isang araw, sila ay tatawagin pabalik. Iyon daw ang kanilang tadhana. Noon, inakala ni Ariel na ito ay imahinasyon lamang ng matanda. Ngunit sa sandaling ito ng pagkawala ng kanyang kapatid, biglang bumalik sa isip niya ang mga salita ng kanyang lola. Imposible ba? Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Nagpunta ang kapatid niya para mag-aral, hindi para tuparin ang isang tadhana. Kinuha niya ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas. Nang lumipad ang eroplano, nakatingin si Ariel sa labas ng bintana. Sa lupain ng Israel, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Bilang isang top engineer ng Digital Iron Dome, naniniwala siya sa Zero Trust. Ngayon, pupunta siya sa isang lugar na wala siyang kaalam-alam. Pilipinas! Pabulong niyang sabi. Wala akong pakialam kung anong lihim ang itinatago mo. Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, pagsisisihan mo. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. 9:15 ng umaga, oras sa Maynila. Hila-hila ni Ariel ang pagod niyang katawan, ngunit nananatiling alerto. Naglakad siya patungo sa immigration hall. Handa na ang lahat. Pasaporte, litrato ng kapatid, numero ng embassy. Handa na siya sa inaasahan niyang mahigpit na proseso sa Ben Gurion Airport sa Israel. Ang immigration check ay nakakasakal. Lahat ay itinuturing na potensyal na banta at tinatanong ng 12-dosenang katanungan. Ngunit ang sumunod na nangyari ay ganap na sumira sa kanyang inaasahan. Nang siya na ang nasa pila, inabot niya ang kanyang pasaporte. Ang immigration officer ay sumulyap lang dito, tinatakan ito at nakangiting sinabi sa kanya. Welcome to the Philippines, sir. Natigilan si Ariel. Ganoon lang? Tanong niya. Ganoon lang po. Nakangiting sagot ng officer. Please proceed po. Tulala si Ariel habang kinukuha ang pasaporte. Tiningnan niya ang kanyang relo. Wala pang 90 segundo. Walang tanong. Walang kahit anong usisa. Nakangiti lang siyang pinadaan. Nakatayo si Ariel sa arrival hall. Ganap na tuliro. Anong nangyayari dito? Base sa kanyang training, dalawa lang ang posibleng paliwanag. Sobrang incompetent o sobrang kampante. Inisip niya. Wala man lang depensa ang lugar na ito. Paglabas niya ng hall, agad siyang tumawag sa Israeli Embassy sa Maynila. Sinabi sa kanya ng isang Mr. Ben David sa telepono. Natanggap na po namin ang tawag ng pamilya ninyo. Siniseryoso po namin ito at kasalukuyan kaming nakikipag-ugnayan sa Philippine National Police. Idinagdag pa ni Mr. Ben David. Nagsampa na po ng opisyal na kaso ang pulisya. Tinitingnan na nila ang lahat ng CCTV footage ng airport. Iminumungkahi po naming pumunta muna kayo sa dormitoryo sa UP. May ipinadala na po kaming tao doon kasama ang pulis para hintayin kayo. Sumakay si Ariel ng taxi. Ang sasakyan ay malinis at mabango. Ang biyahe ay tahimik, maliban sa radyo. Lahat ng karatula ay malinaw, may Ingles at Filipino. Napaka-perpekto ng sistemang ito. Bulong niya sa sarili, na may halong sarkasmo. Pagdating sa UP Diliman, isang malawak na campus. Maraming tao, pero may kaayusan. Walang nagtutulakan, walang sumisigaw. Ang lahat ay tahimik na naglalakad o naghihintay. Ibang-iba ito sa inaasahan niyang magulong Asya. Isang taxi ang pinara ni Ariel papuntang UP. Ang driver, isang lalaki na nasa 50s, ay sumulyap sa kanya sa rearview mirror. You look worried, sir. Sabi ng driver sa matatas na Ingles. I'm looking for someone. Sagot ni Ariel, agad na naging alerto. Ngumiti ang driver. Kayo po si Mr. Cohen, di ba? Hinahanap niyo po ang kapatid ninyong si Naomi? Nanamig ang buong katawan ni Ariel. Agad niyang kinapa ang likod ng kanyang pantalon na para bang may baril siyang huhugutin. Sino ka? Tanong niya. Tumawa ang driver. Relax lang, sir. Itinuro niya ang isang maliit na screen sa kanyang dashboard na kumikislap. Group chat po namin yan. Nagpadala ng alerto ang pulis. Ipinakita niya kay Ariel. Sa isang Viber group ng mga taxi at Grab driver sa Metro Manila, malinaw na nakapost ang litrato ni Naomi, ang pangalan, nasyonalidad, at pati na ang numero ni Ariel. Ipinasa po sa amin ng embassy. May isang Israeli daw na kuya na sobrang nag-aalala sa kapatid niya. Natanggap na po naming lahat ang litrato. Maganda po ang kapatid ninyo. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong po kaming lahat na maghanap.
Walang problema. Napahilig si Ariel sa upuan, hindi makapagsalita. Ito ay isang pambansang intelligence network. Sa Israel, ang ganitong bilis ng impormasyon ay para lamang sa Mossad at sa mga encrypted military channels. Dito, nasa isang simpleng group chat lang ng mga taxi driver. Pagdating sa UP, nakilala ni Ariel ang kinatawan ng embassy at isang Pilipinong pulis, isang batang detective na nagngangalang Sargento Reyes. Mukha itong kalmado, walang bakas ng pag-aalala. Dali-daling lumapit si Ariel at hinawakan ang braso nito, halos sumabog na sa galit. Nasaan ang kapatid ko? Nahanap niyo na ba siya? Kalmadong sinabi ni Sargento Reyes. Sir, kumalma po muna kayo. Ginagawa po namin ang lahat. Nakuha na po namin ang CCTV footage ng airport. Ligtas pong dumating ang kapatid ninyo 2 araw na ang nakalipas. Tapos? Saan siya nagpunta? Medyo balisa po siya, sir, sabi ni Sargento Reyes. Nagtagal siya sa banyo ng airport. Paglabas niya, panay ang gamit niya sa cellphone. Pagkatapos, hindi siya sumakay ng bus o ng airport taxi. Sumakay siya sa isang pribadong sasakyan. Natigilan si Ariel. Pribadong sasakyan. Ang kinatatakutan niyang senaryo ay nagkatotoo. Kinidnap siya. Hindi pa po tayo sigurado, sir. Pagpapakalma ni Sargento Reyes. Ang plaka ng sasakyan. Nakuha niyo ba? Sigaw ni Ariel. Itinuro ni Sargento Reyes ang isang CCTV camera sa isang poste. Mr. Cohen, welcome to Manila. Ang tawag po namin dito ay command center. Libo-libong high-definition CCTV sa buong Metro Manila. Kayang i-trace ng AI ang isang sasakyan mula Quezon City hanggang Parañaque sa loob ng ilang minuto. Sinabi niya ito na parang nag-uulat lang ng panahon. Hindi po namin siya hinahanap, sir. Sinusundan lang namin siya. Ang pangungusap na iyon ay lubusang gumimbal kay Ariel. Bilang isang defense engineer, naiintindihan niya ang digital defense systems pero hindi niya maintindihan ang ganitong sistema. Sa Israel, ginagamit nila ang teknolohiyang ito para harangin ang mga missile at hulihin ang mga terorista. Dito, ginagamit nila para hanapin ang isang nawawalang tao. Bakit siya sasakay sa sasakyan ng isang estranghero? At hindi pa rin maintindihan ni Ariel. Iyan po ang inaalam namin, sir. Magpahinga muna kayo sa hotel. Tatawagan po namin kayo agad kapag may balita. Pero, paano makakatulog si Ariel? Naglakad-lakad siya sa mga kalsada ng Maynila. Pumasok siya sa isang 7-Eleven at doon, naranasan niya ang ikatlo at pinakakakaibang pagkabigla. Akala niya, isa lang itong ordinaryong tindahan. Ngunit nakita niya ang mga taong nagbabayad ng kuryente, tubig, at buwis. May bumibili ng tiket sa bus at concert. May nagpapadala ng pera at international packages. At may mga nakaupo sa tabi ng bintana. Umiinom ng bagong timplang kape at kumakain ng mainit na siopaw at kanin. Natulala si Ariel. Hindi ito isang convenience store. Ito ay isang mini government center, bangko, at restaurant sa iisang lugar. Umupo siya sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ng labas. Medyo maalinsangan ang panahon sa Maynila. Ang mga motorsiklo ay parang mga isdang naglalamoy sa trapiko. Biglang nakaramdam si Ariel ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Akala niya, galing siya sa pinakaabanting bansa. Ngunit ang nakikita niya dito ay isang lipunang hindi niya maintindihan. Pero napaka-komplikado at napaka-episyente. Ang mga taxi driver ay mga intelligence agent. Ang mga convenience store ay mga sentro ng serbisyo. At ang sistema ng CCTV ay tinatawag nilang command center. Naomi, nasaan ka na? Bulong niya sa sarili. Gabi na. Humanap siya ng isang murang hotel. Maliit ang kwarto, pero sobrang linis. Nakahiga siya sa kama. Nakatitig sa kisame. 2:00 ng madaling araw. Hindi siya makatulog. Naalala niya ang video na ipinakita ng kapatid niya. Noon, akala niya peke ang sinasabing ligtas na maglakad mag-isa. Ngayon, nagpa siya siyang subukan ito mismo. Nagbihis siya at lumabas. Nagulat siyang may mga tao pa rin sa kalsada ng Maynila ng 2:00 ng madaling araw. Naging tensiyonado siya. Ang kamay ay nasa bulsa. Hawak ang susi bilang sandata. Sa Tel Aviv, ang ganitong kilos ay pagpapatiukal. Pero dito, isang magkasintahan ng naglalakad na magkahawak kamay at nagtatawanan. Isang estudyante na naka-earphones ang naghihintay sa traffic light. Isang 24,007 coffee shop ang maliwanag pa rin, puno ng mga taong nagbabasa at nagtatrabaho.
Sinadya niyang pumasok sa isang madilim na iskinita. Halos sumabog ang puso niya sa